Sa may village, pumunta ang isang pangit na matandang witch at inatake ito ni Kaede ngunit hindi siya nagtagumpay. Lumipad ang witch papunta sa shrine at balak na kunin ang abo ni Kikyo. Pinapaalis ni Kaede ang witch sa village ngunit hindi ito nakinig at inatake sila ng matindi. Walang nagawa sina Kaede sa witch kaya nagtagumpay ito na kunin ang abo ni Kikyo at bago umalis, nagpakilala siya bilang Oraswell. Samantala, si Inuyasha ay nagkaroon ng panaginip tungkol kay Kikyo. Nakita ni Inuyasha sa may himpapawid si Oraswell at may naaamoy siyang dugo dito at alam niya na kay Kaede ang dugong iyon. Nung mag-umaga, dali-dali silang bumalik sa village dahil gusto ni Inuyasha. Pagkabalik nila, nagulat sila nang magkaroon ng mga sugat si Kaede at nagkunwari si Inuyasha na hindi siya nag-aalala kay Kaede kaya gusto niyang bumalik agad sa village. Pinakita ni Kaede sa dalawa ang libingan ni Kikyo at ininform na hindi niya kayang labanan si Oraswell at kinuha ang abo ni Kikyo. May makapangyarihang lakas si Kikyo kaya kung anumang kadimanyohan ang gagawin ni Oraswell, hindi ito magiging maganda. Ayaw ni Inuyasha na tulungan na makuha si Kikyo dahil kalaban niya ito dati pa at si Kikyo ang nagsil sa kanya ng matagal na panahon. Sa may puno, kinukumbinsi si Kagome si Inuyasha na tumulong sa pagkuha kay Kikyo at kalimutan ng kalaban niya si Kikyo dahil matagal na rin naman itong patay. Walang kibo si Inuyasha at hindi makatingin kay Kagome. Naiinis si Kagome dahil iniisip pa rin ni Inuyasha na siya si Kikyo dahil magkamukha sila kaya hindi niya rin gusto si Kagome. Hinawakan ni Inuyasha ang kamay ni Kagome at sinabi na mali ang sinasabi ni Kagome at nagkaroon sila ng titig sa isa't isa na parang maghahalikan ngunit hindi ito kinaya ni Kagome kaya tinulak niya si Inuyasha. Dumating bigla si Kagome at handa na para kuhanin kay Oraswell ang abo ng ate niya. Sabi pa niya na kung hindi sasama si Inuyasha ay pwede ba nitong ituro kung saang direksyon pumunta si Oraswell. Tanong ni Inuyasha kay Kaede kung gusto ba niyang mamatay kaya sagot ni Kaede na kailangan niyang pumunta para malaman. Dahil dito, napilitan si Inuyasha na tumulong at nangako kay Kaede na ibabalik niya sa village ang abo ni Kikyo. Habang naglalakbay, si Kagome ay iniisip na sa titig nila ni Inuyasha kanina ay si Kikyo ang nakikita niya imbis na siya. Sa may kuweba, nagpahinga muna sila at ininform ni Inuyasha kay Kagome na malapit na si Oraswell sa kinaroroonan nila kaya aatake sila at magpahinga ng mabuti si Kagome. Bago matulog, iniisip pa rin ni Kagome ang nangyari kanina at nagtataka kung mahal ba nito si Kikyo imbes na kinamumuhian. Kinaumagahan, habang nagpapatuloy, tanong ni Inuyasha kung bakit hindi niya na lamang kinalat sa ilog ang abo ni Kikyo kung hindi niya ito gustong manakaw. Sagot ni Kaede na ang libingan ay hindi lamang isang lugar na nililibing ang katawan o ang abo ng namatay. Ito ay isang simbolo sa puso ng ilang mga naiwan ng namatay. Dagdag pa niya na ang ate niya ay isinilang bilang priestess at ang kanyang special powers ay ginamit para sa kabutihan ng mga mamamayan. Tinaboy niya ang mga demons sa village at nilabanan ang ilang mga hahadlang sa kanya para sa ikabubuti ng mga tao. Kahit nung namatay ang ate niya, ang mga villagers ay may lakas ng loob na mabuhay kahit na magulo ang mundo. Gayunpaman, ang tao ay mahina kaya ang mga panganib at walang kasiguraduhan ang nagpapahina sa puso ng tao. Kaya ang libingan ang nagsisilbing gabay para ang alaala ng nagawa ni Kikyo ang nagpapalakas sa puso ng tao. Naaawa si Kagome kay Inuyasha dahil sigurado na siya na in love si Inuyasha kay Kikyo ngunit one-sided love lamang ito. Nakita ni Inuyasha na ang titig ni Kagome sa kanya ay mayroong pagkaawa kaya tinanong niya kung anong meron, sagot ni Kagome na nag-iisip lamang siya ng walang kabuluhan at nagpatuloy. Sa may kabundukan, gumamit si Oraswell ng special magic upang mabuhay muli si Kikyo at kanyang maging alagad. Nagtagumpay siya na mabuo ang katawan ni Kikyo at inutos na kunin ang mga piraso ng sacred jewel para ibigay sa kanya. Ngunit walang kwenta dahil kahit na nabuo niya ang katawan ni Kikyo, ang soul nito ay hindi pa bumabalik sa katawan. Ibig sabihin lamang nito na ang soul ni Kikyo ay na-reincarnate sa ibang katawan. Nadismaya si Oraswell dahil nagsayang lamang siya ng oras. Nakarating na sina Inuyasha malapit sa kabundukan sa may tulay. Kahit na natatakot si Kagome, nagpatuloy siya na tumawid sa tulay. Nakita ni Shippo ang ilang mga earth dolls na nakaharang sa daan at napapaligiran sila ng mga ito. Madaling natalo ng mga ito ang mga dolls dahil hindi naman sila malakas at nakakatakot. Narinig ni Oraswell ang nangyayari sa labas kaya lalabas na ito.
Kukuhanin sana niya ang damo na kay Kikyo ngunit hindi binibigay ni Kikyo ito at pinapaingat si Inuyasha. Napagtanto ni Uraswell na ganoon mag-react si Kikyo dahil malapit sa kanila ang soul nito at ito ay si Kagome. Natuwa si Uraswell at habang nakikipaglaban si Inuyasha, hinati ni Uraswell ang tulay sa gitna kaya naghulugan sila. Kinuha ni Uraswell si Kagome at kailangan niya ito para ma-fully resurrect si Kikyo. Safe na nahulog sa bangin ang tatlo at patuloy na bumangon ang mga dolls. Gumamit na ng Tetsaiga si Inuyasha para maubos ang mga dolls. Nagulat si Inuyasha nang malaman na kinidnap si Kagome ni Uraswell. Nakita ni Kaede ang mga souls ng tao na umaalis sa dolls at napagtanto niya na ito ang ginagamit ni Uraswell para mapagalaw ang mga puppets. Dagdag pa niya na pati na ang mga buto ng tao ay ginamit rin nito. Napagtanto ni Kaede na kailangan ni Uraswell ang abo ni Kikyo pati na si Kagome dahil gusto niyang i-resurrect si Kikyo kaya kahit na nahihirapan si Kaede na gumalaw, wala na silang oras at kailangan nilang pigilan si Uraswell. Tinali ni Uraswell si Kagome at nilublob sa isang paliguan na may herbs. Lumabas si Kikyo sa kabundukan at hindi na mukaan agad ni Kagome na ito ay si Kikyo. Ang kailangan na lamang ni Uraswell ay ang soul ni Kagome at ang herbs ang tutulong sa kanya para umalis ang soul ni Kagome sa katawan nito at bumalik kay Kikyo. Dahil dito, napagtanto ni Kagome na siya pala ay si Kikyo. Makalipas ang ilang minuto, nakakaramdam ng masakit si Kagome at hindi makagalaw. Nagulat si Uraswell dahil dapat kanina pa walang malay si Kagome. Biglang lumiwanag ang jewel at lalong natuwa si Uraswell dahil swerte siya ngayon. Kukunin na sana niya ang jewel kay Kagome ngunit hindi niya ito makuha at pinoprotektahan ng jewel si Kagome. Nakikita ni Uraswell na ang soul ni Kikyo sa liwanag ay puno ng galit at nagtataka kung anong nangyari sa kanya nung buhay pa ito. Nakarating na sina Inuyasha at nagulat nang makita si Kikyo. Pinaalalahanan ni Kikyo si Inuyasha na huwag tawagin ang kanyang pangalan ngunit nasabi pa rin ito ni Inuyasha kaya umaalis na ang soul ni Kikyo sa katawan ni Kagome. Bumalik na sa katawan ni Kikyo ang soul at wala nang buhay si Kagome. Natuwa si Uraswell dahil akala niya na susunod si Kikyo sa kanya dahil siya ang bumuo sa kanya at pinapapatay sina Inuyasha ngunit hindi ito sumunod at pinabagsak si Uraswell. Tanong ni Kikyo kay Inuyasha kung bakit siya buhay dahil alam niya na sinil niya ito at may galit sa mga tingin ni Kikyo kay Inuyasha. Habang lalapit, biglang bumalik ang sugat nito bago ito mamatay dati at tanong ni Kikyo kay Inuyasha kung bakit siya pinagtaksilan nito. Hindi alam ni Inuyasha na siya ang may gawa sa pagkakasugat ni Kikyo noon at hindi rin niya alam na siya ang pumatay kay Kikyo. Pinaliwanag ni Inuyasha kay Kaede na wala siyang naaalala na nasugatan niya noon si Kikyo dahil hindi naman talaga siya kaya nagtataka si Kaede. Sabi ni Kikyo na excuse lamang ni Inuyasha ito at dagdag pa ni Kikyo na sinabi sa kanya ni Inuyasha na gusto niyang maging fully human. Naniwala naman si Kikyo sa kanya at kinuha ang sacred jewel para ibigay kay Inuyasha nung araw na iyon. Ngunit bigla na lamang inambush siya ni Inuyasha at kinuha ang jewel dahil nagsisinungaling lamang siya na gusto niyang maging tao. Bago umalis, sinabi niya na papatayin niya ang mga villagers. Dahil dito, kaya niya sinil si Inuyasha. Hinawakan ni Kikyo si Inuyasha at ginamitan ng kapangyarihan niya si Inuyasha. Pinigilan ni Kaede ang kanyang ate at tinanong nito kay Kaede kung bakit niya pinoprotektahan si Inuyasha. Tinulak ni Kikyo si Kaede at kinuha ang pana para panain si Inuyasha. Pinaliwanag ni Kaede kay Kikyo na hindi kalaban si Inuyasha at tigilan na ang pag-atake rito. Matigas ang puso ni Kikyo at kinuha ang lahat ng arrow kay Kaede. Hindi matanggap ni Kikyo ang lahat dahil nangako si Inuyasha sa kanya na magiging tao ito at mamumuhay kasama siya. Tanong ni Shippo kung anong mangyayari kay Kagome. Sagot ni Kaede na hanggat mayroong galit si Kikyo at ayaw nitong bumalik sa katawan ni Kagome, si Kagome ay magpapatuloy na tulog. Sabi ni Inuyasha kay Kikyo na tunay niyang mahal si Kikyo ngunit hindi na naniniwala si Kikyo sa kanya. Inutos ni Kaede kay Inuyasha na talunin si Kikyo dahil ang kanyang rebirth ay walang saysay. Pamana na si Kikyo kay Inuyasha at sinangga ni Inuyasha ang arrow gamit ang Tetsaiga. Natalo ng arrow ni Kikyo ang Tetsaiga kaya habang tatamaan ng arrow ang puso ni Inuyasha, biglang nagising na lamang si Kagome at nagsialisan ang mga soul ni Kikyo at bumalik kay Kagome kaya hindi tumagos sa puso ni Inuyasha ang arrow. Pagkatapos nito,
nakita ni Inuyasha na tumatakbo si Kikyo dahil mayroon pa siyang spirit na natitira sa katawan nito at hinabol ito ni Inuyasha. Lumayo si Kikyo dahil kung malapit siya kay Kagome, kukunin nito ang lahat ng soul niya. Biglang nahulog ito sa bangin ngunit tinulungan siya ni Inuyasha. Sabi ni Inuyasha kay Kikyo na hindi siya pwedeng manatili at bumalik na siya kay Kagome. Tanong ni Kikyo kay Inuyasha kung gusto ba niya siyang mamatay at dahil dito, lumakas ang resolve ni Kikyo na ayaw niyang mamatay. Kung mamamatay man siya, sasama si Inuyasha sa kanya. Nahulog si Inuyasha ngunit nakakapit siya sa bato at nabitawan niya si Kikyo kaya nahulog ito. Sa nakaraan, pinoprotektahan ni Kikyo ang Sacred Jewel sa mga demons ngunit si Inuyasha lamang ang pinapanatili ni Kikyo na buhay. Simula nun, pinapanood na ni Inuyasha si Kikyo at nung nag-uusap silang dalawa, ang dahilan ni Kikyo kung bakit hindi nito pinapatay si Inuyasha ay dahil parehas sila. Kahit na tao si Kikyo, mayroon siyang kakaibang kapangyarihan na parang demons at si Inuyasha naman ay kalahating tao at demon. Pagkatapos ng usap nila, sumunod na mga araw nahulog na si Inuyasha kay Kikyo. Lagi na silang magkasama at sinabi ni Kikyo sa kanya na maging tunay na tao na lamang si Inuyasha. Sabi pa ni Kikyo na kapag ang Sacred Jewel ay mapunta sa kamay ng demon, ang kapangyarihan nito ay lalakas ngunit kung gagamitin ito para maging tao si Inuyasha, mapupurify ang Sacred Jewel at mawawala na ito sa mundo. Tanong ni Inuyasha kung anong mangyayari sa kanya kung wala na ang Jewel, sagot ni Kikyo na tapos na ang kanyang duty at pwede na siyang maging ordinaryong tao. Niyakap ni Inuyasha si Kikyo at naniwala siya na kung naging tao siya, mamumuhay siya kasama si Kikyo at ganoon ang gusto niya ngunit bigla na lamang na inatake siya ni Kikyo at sinil sa puno na may galit sa puso ni Kikyo at naniniwala si Inuyasha na siya ang pinagtaksilan ni Kikyo. Hindi alam ni Inuyasha kung bakit humantong sa ganito ang pagmamahalan nila ni Kikyo at mayroong nangyari na hindi niya alam pati na si Kikyo. Napahiga na lamang si Inuyasha sa sahig. Okay na si Kagome at ang bagay lamang na nagbago ay si Inuyasha, lagi itong nakatingin sa malayo matapos ang paghabol nito kay Kikyo. Samantala, si Inuyasha ay iniisip na hindi na niya alam ang gagawin niya dahil kung kinuha niya ang lahat ng piraso ng Jewel at maging demon para maging malakas, makakalimutan ba niya si Kikyo? Sa kabilang panig, isang monk na nag-iisip kung saan siya dadaan sa dalawang ruta at biglang may narinig siyang dalawang lalaki na pinag-uusapan ang isang rest house na may magandang babae. Dahil playboy ang monk, napagdesisyonan niya na pupunta siya sa rest house. Ngunit sa hindi inaasahan, isa pala itong matandang babae. Habang nagpapahinga, nag-usap pa ang dalawang lalaki na ang anak na babae ng Lord doon ay naposes at lagi na lamang nasa kama. Nainteresaduhan ang monk tungkol dito kaya pinuntahan niya ang palasyo. Tinulungan ng monk ang Lord na paalisan ang demon sa anak niya. Dinala ng Lord ang monk sa kwarto ng prinsesa at may napansin siyang kakaiba sa Buddha statue. Pagkatingin ng monk sa estatwa, inutos niya sa Lord na panatilihin sa kwarto ang prinsesa at pinapalabas lahat sa gate ang mga tao sa palasyo. Dagdag pa nito na kahit na anong marinig nila, huwag silang titingin. Pagkalabas ng lahat, sinimulan na ng monk ang exorcism at pinapaalis ang demon sa estatwa. Lumabas ang demon at inatake ang monk. Nakaiwas naman ito at may nakita sa noo ng demon ang piraso ng Jewel. Nagpatuloy ang atake ng demon ngunit nahampas ng monk ang demon ng malakas. Pagkatapos ng exorcism, naging maliit ang Weasel at Nine Love ang prinsesa sa monk ngunit sa hindi inaasahan ng Lord, ang monk na tumulong sa kanila ay gahaman at kinuha ang lahat ng importanteng gamit nila bilang pabuya sa pagtulong sa anak niya at umalis ng walang pasabi. Pagkatapos mabenta ng monk ang lahat ng gamit, naligo siya sa isang hot spring at tinitingnan ang piraso ng Jewel. Nagkataon, naruroon rin si Kagome at nakita ng monk ang Jewel sa leeg ni Kagome. Habang naliligo, may nakita si Kagome at biglang sumigaw. Lumabas naman si Inuyasha para tulungan ito ngunit isa lamang palang mga unggoy kaya sinampal ni Kagome si Inuyasha dahil nakahubad siya. Samantala, ang monk naman ay umalis na sa hot spring. Ang pangalan ng monk ay si Miruko at kinaumagahan, inutusan niya ang kaibigan niya na atakihin si Inuyasha at si Miruko na ang bahala kay Kagome. Sabi ng kaibigan ni Miruko na bakit kailangan pa niya ng tulong at kaya naman nitong pabagsakin sila gamit ang kanyang kanang kamay. Sagot ni Miruko na kapag ginamit niya ito, mamamatay ang lahat. Umatake na ang kaibigan ni Miruko at tinulak pababa sa bangin sina Inuyasha at Shippo.
Kinuha naman ni Miruko si Kagome at nagbike palayo. Nakita ni Inuyasha sina Kagome at Miruko kaya ginamit niya ang Tetsaiga ngunit biglang natakot ang kaibigan ni Miruko dahil tunay siyang papatayin ni Inuyasha. Walang nagawa si Miruko at ginamit ang kanang kamay niya para ma-stalk si Inuyasha at ang sword sa bato. Pinatakas naman ni Miruko si Kagome dahil nakuha na rin naman niya ang jewel at umalis. Tinulungan ni Kagome si Inuyasha at nagulat nang malaman na nanakaw ni Miruko ang jewel ni Kagome. Dali-daling hinabol ni Inuyasha si Miruko. Napunta sila sa isang village at nakita nila ang bike ni Kagome sa may rest house. Habang umiinom, pumasok sina Inuyasha sa room nito at walang balak si Miruko na ibigay kay Inuyasha ang jewel. Inatake ni Inuyasha si Miruko ngunit tumakbo si Miruko dahil ayaw niyang makipaglaban sa wala namang saysay. Nahabol ni Inuyasha si Miruko at ginamitan ng Tetsaiga. Nakakaya naman ni Miruko na pigilan ang Tetsaiga niya. Tanong ni Inuyasha kung sino siya, nagpakilala si Miruko at sabi niya na ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para iligtas ang mga tao. Patuloy na, inatake ni Inuyasha si Miruko hanggang sa madulas si Miruko sa mga nakakalat na kahoy kaya nagawang patalsikan nito ang staff ni Miruko sa mga kamay nito. Dahil dito, nagpatuloy na tumakbo si Miruko sa kanya at sinabihan ni Miruko ang lahat ng tao sa village na lumayo hanggang sa makakaya nila. Pagkalabas ng village, tumigil si Miruko at ginamit ang kanyang kanang kamay. Balak nitong higupin si Inuyasha papunta sa wind tunnel na nasa kamay niya. Balak ni Kagome na pigilan si Miruko dahil alam niya na wala itong intensyon na masama lalo na't sinabihan niya ang mga tao na lumayo sa gagawin niya. Pinapasuko na ni Miruko si Inuyasha para hindi siya mahigop. Hindi pumapayag si Inuyasha at balak na hiwain ang kanang kamay ni Miruko. Nagpahigop rin si Kagome kaya tinigil ni Miruko ang wind tunnel para hindi si Kagome tuluyang mapunta sa butas. Nagising si Miruko at hinipo ang puwet ni Kagome. Kumalma na ang lahat at nag-usap sila. Kinuwento ni Miruko na kung bakit niya kinukuha ang Sacred Jewel ay dahil may hinahanap siyang isang demon at papatayin ito. Ang pangalan ng demon ay si Narako. Dagdag pa niya na ang wind tunnel na nasa kanang kamay nito ang ginawang curse ni Narako. Tanong ni Kagome kung anong klaseng demon si Narako, sagot ni Miruko na isang itong malisyoso at kumakain ng tao. Kwento pa niya na ang lolo ni Miruko ang lumaban kay Narako noon, 50 years na ang nakakalipas. Ang kanilang laban ay nagtapos ng ilang taon at sa tuwing magkikita sila, si Narako ay magdi-disguise bilang ibang tao. Sa kanilang huling laban, nag-disguise si Narako bilang magandang babae. Dahil mahilig rin sa babae ang lolo ni Miruko, nagawang lagyan ng curse ni Narako ang lolo niya at mapapasa ito by generation hanggang sa buhay si Narako. Sabi pa ni Narako na unti-unting lumalakas at lumalaki ang wind tunnel bawat taon at kung hindi niya mapatay si Narako, maaaring mahigop pati ang sarili niya sa butas. Nung nawala ang Sacred Jewel 50 years ago at ngayon lumitaw na lamang ito bigla. Sigurado si Miruko na kukunin rin ni Narako ang Sacred Jewel para mapalakas ang kapangyarihan nito. Narinig rin niya na si Narako ay muntikan nang makuha ang Jewel 50 years ago, matapos na mapatay ang priestess. Nagulat si Inuyasha at tama ang hinala niya na hindi siya ang pumatay kay Kikyo. Nag-disguise si Narako bilang Inuyasha at siya ang umatake kay Kikyo. Tanong ni Inuyasha kay Miruko kung anong katauhan ni Narako ngayon, sagot ni Miruko na kung alam man niya, napatay na niya ito matagal na. Nagalit si Inuyasha dahil naglagay ng trap si Narako kay Kikyo para kamuhian nila ang isa't isa kaya paghihiganti niya si Kikyo sa pagkamatay nito. Sinuggest ni Kagome na magtulungan sila kasama si Miruko na hanapin ang jewel. Pumayag rin naman si Miruko dahil layunin rin naman niya ito. Sa kabilang banda, may mga warriors na hinahabol ang isang lalaki na nagpapossess ng Sacred Jewel. Nagtago ito sa mga puno at nagpalabas ng isang art painting at naging mga demons. Inatake ng mga demons ang mga warriors at napatay silang lahat. Namangha ang pintor sa nagbibigay na lakas ng Sacred Jewel. Kinaumagahan, nadaanan ni Inuyasha ang mga warriors na namatay. Nagtataka si Inuyasha dahil wala siyang naaamoy na dugo sa mga namatay at napagtanto nila na hindi sila namatay sa war kundi sa mga demons. Sigurado si Miruko na ang demon na ito ay nagpapossess ng Sacred Jewel. Nilinaw ni Inuyasha kay Miruko na hindi niya intensyon na makipagkampihan sa kanya kaya kung sino man ang unang makahanap at makakuha nito sa kanya ang jewel. Dahil dito, umalis si Miruko ng mag-isa para hanapin ang demon.
Hindi na rin pinigilan ni Inuyasha si Miruko na umalis at kinuha na sulat si Inuyasha sa isang nagde-deliver ng mensahe at tiningnan ang sulat ng walang pahintulot pati inaamoy. Pinaupo ni Kagome si Inuyasha dahil sa maling ginagawa nito at pinaliwanag ni Inuyasha na may naaamoy siyang ink sa mga namatay na warriors kaya kapag sinundan niya ang amoy ng ink, makikita niya ang demon at gusto niyang mauna kay Miruko. Samantala, ang pintor ay humingi ng hiling sa Lord ng kalaban ng mga pinatay niya na warriors na i-hire siya sa palasyo. Dahil sa pinatay niya ang mga kalaban ng Lord, gusto niya sana kunin ang pintor ngunit biglang nagbago ang isip nito nang may binulong ang isang tauhan sa kanya at pinalabas ng palasyo ang pintor dahil hindi sila naniniwala na malakas siya at imposibleng napatay niya ang mga kalaban nila nung malaman ang kanyang katauhan. Nagpupumilit pa rin ang pintor kaya pinaghahampas siya ng mga gwardya. Pinatigil ng magandang prinsesa ang mga gwardya sa malupit nilang trato sa pintor. Tumigil na ang mga gwardya ngunit ginapos nila ang pintor at tinapon sa malakas na alon ng ilog. Ligtas ang pintor at naiinis dahil para sa kanya, deserve niya maging warlord at mayroon siyang malakas na kapangyarihan. Gusto niyang magbuo ng palasyo at maging asawa ang magandang prinsesa na pumigil sa mga gwardya. Habang nagiging delusional, dumating si Inuyasha at gustong makausap ang pintor. Tinanong ni Inuyasha sa pintor kung anong trabaho ang ginagawa niya dahil amoy siyang dugo na may nakahalong ink. Lumayo ang pintor kay Inuyasha at nagpalabas ito ng art demon. Pagkatapos, tumakas siya gamit ang bangka. Nilabanan ni Inuyasha ang demon at nahati nito sa gitna ngunit sumabog kay Inuyasha ang lahat ng ink na may dugo. Sa sobrang pangit ng amoy, nahilo si Inuyasha. Samantala, si Miruko ay pumunta sa isang palasyo upang magsagawa ng exorcism. Hindi naniniwala ang mga gwardya na may demon sa palasyo dahil binebless ito taon-taon. Aalis na sana si Miruko nang biglang nagpalabas ang pintor ng mga demons sa palasyo. Pinagpapaslang ng mga demons ang gwardya. Dahil mapanganib, pinuntahan ni Miruko ang prinsesa ng palasyo. Sa kabilang banda, nanaginip ng masama ang pintor kaya biglang nawala ang mga demons na aatake sa prinsesa. Nagising ang pintor at umulan ng ink sa tinutuluyan nito. Bumalik ang ink sa nilalagyan ng pintor ng jewel. Dito niya napagtanto na gumagalaw ng aksyon ang ink kahit na hindi niya pinag-uutos. Nagpasalamat ang Lord kay Miruko dahil prinotektahan niya ang prinsesa at humingi ng tawad sa pagbabastos ng gwardya niya kay Miruko. Pinaalalahanan ni Miruko ang Lord na hindi pa ito tapos kaya kailangan ni Miruko na tumabi sa prinsesa ngayong gabi dahil sigurado siya na aatake ulit ang demon. Biglang dumating sina Inuyasha at sinabi nila kay Miruko ang tungkol sa mga ink demons. Sabi pa nila kay Miruko na isang tao na artist ang kumokontrol sa mga demons na ito kaya napagtanto ni Miruko na nagpapossess ito ng piraso ng jewel. Narinig ng mga gwardya ang pinag-uusapan nila Inuyasha at sinabi sa Lord. Interesado rin ang Lord sa piraso ng sacred jewel kaya balak nilang kunin ito sa pintor na mas una kina Inuyasha. Balak din nila na kunin ang piraso ng sacred jewel ni Miruko. Habang natutulog, inatake ng mga gwardya si Miruko at nagkunwaring natutulog ito kaya hindi si Miruko nasaksak. Nagpatuloy ang atake ng gwardya ngunit madali lamang silang natalo ni Miruko. Dumating sina Inuyasha habang tinatanong ni Miruko sa mga gwardya kung bakit nila ginagawa ito. Sagot ng mga gwardya na gusto lang nilang kunin ang piraso ng jewel kay Miruko at ang kanilang lord ay nasa kinaroroonan na ng artist para kunin ang iba pang piraso. Tinanong ni Miruko kung nasaan nakatira ang artist at ginamit ni Miruko ang bike para pumunta roon. Sumunod sina Inuyasha at nag-aalala sila sa lord dahil hindi nila kayang talunin ang kapangyarihan ng artist. Umatake na ang mga gwardya ng lord sa bahay ng artist at nagpalabas ang artist ng mga kuyog ng demons. Namatay ang ilang mga warriors at nagsitakbuhan ang iba. Kinakabahan ang sakay na kabayo ng Lord kaya hindi siya nakatakas buti na lamang nakarating na sina Inuyasha at pinaghihiwa nito ang mga demons. Nakatakas na ang Lord at dahil kumalat ang ink sa kanila, nahilo na naman si Inuyasha. Umatake pa ang isang demon at hiniwa ito ni Miruko. Dahil marami pang demons, hinigop ito ni Miruko gamit ang wind tunnel. Medyo nasaktan at napagod si Miruko dahil unang beses pa lamang niyang hinigop ang ganoong karaming demons. Biglang yumanig ang mundo at lumabas ang pintor na may kasamang dragon. Inaatake ng pintor si Inuyasha at habang umiiwas, tinanong ni Inuyasha kay Kagome kung nasaan ang piraso ng jewel.
Tinuro ni Kagome na nasa bamboo container ito kaya balak ni Inuyasha na umakyat. Nagpalabas pa ng mga ink demons ang artist at dahil ayaw niyang makalatan pa ng ink, sinuntok niya na lamang ang mga demons. Nagbuga ng apoy ang dragon kay Inuyasha ngunit walang talab kay Inuyasha ang init. Ginamit nito ang Tetsaiga at balak pa sanang tumakas ng artist ngunit nagawang hatiin ni Inuyasha ang bamboo container at nawala na ang ink dragon. Hindi naging masaya ang artist sa ginawa ni Inuyasha kaya sinaksak niya ang sarili niya at binigay ng artist sa ink ang kanyang dugo. Lumapit sa artist ang ink ngunit inubos ng ink ang dugo niya kaya namatay ito. Ayaw ni Miruko na hawakan ang jewel na nasa ink dahil puno ito ng kasamaan kaya kinuha na lamang ito ni Kagome. Nagulat si Miruko dahil na-purify ni Kagome ang piraso ng jewel sa pamamagitan lamang ng pagpulot kaya nagtataka siya kung sino ba talaga si Kagome. Dahil dito, sumama ng muli si Miruko sa kanilang paglalakbay at alam din niya na mabuting demon si Inuyasha dahil imbis na patayin niya na lamang ang artist para matapos na ng mabilis, ang hiniwa lamang ni Inuyasha ay ang ink na nasa bamboo container. Sa kabilang banda, may grupo ng mga mercenary na natutuwa sa mga nakuha nilang mga gamit sa sinakop nilang village. Habang naglalakbay muli, nakasalubong nila si Sesshomaru at napagkamalan ng mga mercenary na siya ay tao. Balak nilang kunin ang armor ni Sesshomaru at patayin. Pagkasugod, nilabas ni Sesshomaru ang kanyang demon hand at inubos silang lahat sa isang atake lamang. Lumabas si Jaken at namangha sa ginawa nito ngunit naiinis si Sesshomaru dahil ang nakuha niyang kamay sa isang blue demon ay wala ng saysay. Utos ni Sesshomaru kay Jaken na maghanap pa siya ng demon na mas nababagay sa naputol niyang kamay at kung hindi papatayin niya si Jaken. Naiinis na si Jaken sa ganitong buhay niya at sinisi niya lahat ang nangyari kay Sesshomaru kay Inuyasha dahil hiniwa nito ang kamay ni Sesshomaru. Balak rin nilang kunin kay Inuyasha ang Tetsaiga dahil kay Sesshomaru ito na nararapat. Biglang dumating ang isang demon sa tabi nila at ininform nito kay Sesshomaru na parehas nilang kinamumuhian si Inuyasha. Narinig niya ang problema ni Sesshomaru sa kanyang kamay at inialay kay Sesshomaru ang isang kamay ng tao na may piraso ng jewel. Sabi pa niya na makakapagbigay kay Sesshomaru ito ng lakas para ma-wield ang Tetsaiga. Kilala ang Tetsaiga na ito ay protector ng mga tao kaya natural lamang na hindi mahahawakan ni Sesshomaru ang sword dahil demon siya at kinamumuhian ang tao. Tanong ni Sesshomaru sa demon na intensyon ba nito na gamitin si Sesshomaru para patayin si Inuyasha dahil kinamumuhian niya rin ito. Naging honest ito at sinabing oo kaya pumayag si Sesshomaru na kunin ang kamay. Binigay pa ng demon kay Sesshomaru ang isang bahay ng mga bubuyog at sinabi na makakatulong ito sa kanila. Gustong malaman ni Sesshomaru ang pangalan nito at sinabi ng demon na siya ay si Narako. Samantala, ang grupo ni Inuyasha ay nagkaroon ng matutuluyan ng maayos dahil iniskam ni Miruko ang may-ari ng bahay na may nag-aaligid raw na mga demonyo malapit sa bahay. Maya-maya, biglang yumanig ang mundo at may nasense si Kagome na ang paparating na demon ay may piraso ng jewel. Dahil dito, balak na sana nilang tumakbo ngunit willing na silang magsakripisyo para sa jewel. Sa kalapit na village, may dambuhalang demon na lumabas at pinagsisira ang mga bahay. Pagkapunta nila, sina Sesshomaru pala ang mga ito. Bumaba si Sesshomaru at inatake sila gamit ang may lason niyang kamay. Nakaiwas naman sila at tanong ni Inuyasha kung anong kailangan niya, sagot ni Sesshomaru na syempre, ang Tetsaiga. Hindi pumayag si Inuyasha at inatake ito. Nakakaiwas si Sesshomaru at nanghihinayang dahil hanggang ngayon, hindi pa rin master ni Inuyasha ang paggamit ng Tetsaiga kaya nasasayang lang sa kanya. Nagalit si Inuyasha at umatake ngunit kinuha ni Sesshomaru ang kamay niya. Nilaso ni Sesshomaru ang kamay nito ngunit hindi sumuko si Inuyasha kaya hindi nagtagumpay si Sesshomaru na makuha ang sword. Ginamit na lamang ni Sesshomaru ang kanyang Latigo at pinatalsik sa kamay ni Inuyasha ang sword. Dahil tao na ang kanyang kamay, nahawakan ni Sesshomaru ang Tetsaiga at nagulat sina Kagome at Inuyasha. Nagawa ni Sesshomaru ang tunay na kapangyarihan ng sword buti na lamang nakaiwas si Inuyasha. Para ipakita kay Inuyasha ang tunay na kapangyarihan ng sword, nagpakita siya ng palabas at pinalabas ni Jaken ang lahat ng mga mountain demons. Sa isang strike, naubos ni Sesshomaru ang lahat ng demons. Nahati nito pati na ang bundok at balak ni Miruko na tumulong dahil hindi ito kaya ni Inuyasha.
Nakikilala ni na Jaken at Sesshomaru si Miroko dahil binanggit siya ni Narako sa kanila. Sabi nito sa kanila na mas magkakaroon sila ng problema kay Miroko imbis na kay Inuyasha. Para kay Jaken, kaya nitong mag-isa si Miroko kaya sinabi niya kay Sesshomaru na siya na ang bahala. Umatake si Jaken gamit ang kasama niyang demon at ginamit ni Miroko ang kanyang wind tunnel. Nahihigip nito ang demon at inutos sa kanila ni Narako na gamitin ang Seimyosho, the Insect of Hell. Magagamit ito para mapahina ang wind tunnel ni Miroko. Binato ni Sesshomaru ang Seimyosho at naglabasan ang mga bubuyog. Nagpahigop ang mga bubuyog sa wind tunnel at may naramdaman si Miroko na masakit kaya napatigil ito sa paggamit ng wind tunnel. Sabi ni Miroko na si Inuyasha muna ang bahala sa kalaban kaya pinagkakalmot ni Inuyasha ang mga bubuyog. Sabi ni Miroko kay Kagome na nalason siya ng mga bubuyog kaya hahanap si Kagome ng antidote. Humihingi ng tulong si Inuyasha kay Miroko ngunit humingi ng tawad si Miroko dahil nanghihina siya sa lason. Kinuha ni Inuyasha si Miroko at nagtago sa napatay na dambuhalang demon. Lumalapit sa kanila si Sesshomaru at hindi alam ni Inuyasha kung anong gagawin niya. Umatake si Sesshomaru at ligtas naman sina Inuyasha. Umatake si Inuyasha at nasasanggan nito ang Tetsaiga dahil gamit niya ang lagayan ng sword. Lumabas si Jaken sa lupa at lumabas rin sina Shippo at Miroko. Tinanong ni Miroko kay Jaken kung bakit nila alam ang kahinaan niya. Hindi sumagot si Jaken at inatake si Miroko gamit ang staff. Umatake si Shippo ngunit walang kwenta ang kanyang mga gamit kay Jaken at nagbuga ng apoy si Jaken kaya tumakbo ang dalawa. Nagpatuloy ang atake ni Sesshomaru at napatalsik sa kamay ni Inuyasha ang lalagyan. Tatapusin na sana ni Sesshomaru ang kapatid niya ngunit puma na si Kagome mula sa malayo at biglang lumiit ang Tetsaiga ng tamaan ng palaso. Binantaan ni Kagome si Sesshomaru na ang susunod na pana niya ay sa puso naman nito. Pinapatakas na ni Kagome si Inuyasha at dito na nalalaman ng lahat na tunay ngang reincarnation ni Kikyo si Kagome dahil parehas sila ng kapangyarihan.